Hi guys! Welcome dito sa Rizan Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading. Your energy at this time. Four of Wheels in reverse. Nire-release mo, nile-let go mo na yung past person mo, past persons mo. Mukhang hindi past persons, kundi past person mo. Past person mo lang. Isang person. Kasi past person mo. Yan, hindi past person. Kundi past person mo. Baka isa lang ang past person mo. O may isa kang past person na kinikip mo pa, no? Na nilet go lately or dati. Ay kinikip mo pa ngayon ay nilet go mo na siya. Yan. Pero ang gaan ng loob mo dyan sa tao na yan. Ang lapit ng loob mo dyan sa kanya. Pero, nilet go mo na, no? Naging malapit, naging magaan, naging, alam mo yung komportable ka sa kanya. Para bang, you're connected talaga sa isa't isa kasi 6 of Cups yun eh. Yung naramdaman mo yung may soul connection talaga sa inyo na there's na special na, alam mo yung emotionally na attached ka dyan tao na yan. Pero nirelease mo na siya sa buhay mo, nilet go mo na. So, ganun talaga, guys. Kahit minsan ay ma-attach kayo sa tao, no? Lalo na kung ginagayuma kayo niya, no? Ma-attach kayo, mapalapit yung loob ninyo, gagaan yung loob ninyo sa taong yan. May ginagawa siya mga spell o witchcraft, di ba? Hindi nyo alam eh. Kung kaya lumapit yung loob nyo ay baka ginagawan kayo ng witchcraft o yung mga spell na yan na binubulungan yung picture nyo o kaya ay palipad hangin, pumalapitan ha. O kaya ay actually bulong sa picture eh. No? Lalo na kung nakarelasyon mo yan eh, syempre. O kaya ay gayuma. O kaya lumalapit yung loob ninyo, baka ganun ang ginagawa din. O talagang may soul connection, pwede din. Pero kailangan talaga yan na kung hindi naman siya ang para sa'yo, di ba? Kailangan mo siya i-let go kahit na na-attach ka pa dyan, kahit na magaan at malapit yung loob mo na feeling mo siya yung the one, na siya na yung magmamahal sa'yo, mamahalin mo, alam mo yung vice versa na you will be together, you will live together, na para happily ever after. Ganon. Common na yan eh, yung mga ganyan. Pero may time na you need to let go and move on and release that person, no? Nang sa ganon na hindi na siya sagabal sa buhay mo, hindi na siya napanggulo sa isipan mo, yung ganun ba? Pag-move forward ka na at makapag-focus sa personal mong buhay, no? Kasi maaaring hindi naman kayo para sa isa't isa at may person na meant talaga para sa iyo. So, we have to accept the truth na kung sino talaga ang binigay ng God para sa atin. Ganon. So, ano pa? Ang buhay naman dito sa mundo to ay ano lang naman saglit or hindi naman matagal, di ba? Hindi naman immortal ang buhay ng tao dito sa mundo to. Mortal. Ang tao naman ay namamatay, no? Ang mahalaga sa tao ay yung ma-save yung soul. Kasi pag hindi na-save yung soul niyan, ay magdurusa siya sa impyerno. Pero kung mabuti, righteous at sumusunod sa kautusan ng God, ay masisave yung kanyang soul. Yun. Kagaya nung panahon ni Noah, di ba yung pamilya ni Noah ang na-saved, no? The rest are saan napunta?
pinanglipol ng God. At impyerno ba yun? Yung kaluluwa ng mga napanlipol? Sa impyerno sila napunta. Yun na nga eh. Oh, hinatulan nga sila. Hinatulan talaga sila. Oh. Natulan saan? Saan na sila lahat ngayon? Yung mga pinanglipol na yun sa panahon ni Noah. Kasi ang tinira ay pamilya ni Noah at si Noah. Saan sila ngayon? Sa impyerno? Sa impyerno nga sila ngayon. O, inulit-ulit ko pa. Yun talaga. Hindi kasi manghinayang ang God sa... Tama ba? Tama ba yung ano ko, angels? Hindi manghinayang ang God sa kaluluwa ng mga masasama at mga evildoers. Hindi. Hindi, na mapunta sa impyerno kasi galit pa nga ang God dyan. Tama ba? Galit pa ang God, angels? O, galit ang God dyan sa mga masasama at evildoers. Yun ang akala nila na yung kahit na sige sila gawa ng masama at evil, no? Evil doing sa kapwa nila, injustice dahil sa naiinggit sila o kung ano pa na mga masasama dahil sa gusto lang nila, no? Alam yung umiiral yung selfishness nila and dahil gusto lang nilang gawin kahit na makapang-hurt, katulad ng mga nang-rape, diba? Mga ganon, nire-rape nila yung mga kahit bata. No, grabe. Kawawa yung mga bata. Hindi kasi nababantayan ng magulang. Ang iba kadalasan yung mga addict yun, guys. Kung kaya nang-rape sila. Alam niyo yung epekto ng drugs, ano yan ang utak, nakakasira. Kasi yan eh. Oh. Tapos pag na-high na, no? O pagka lumala na yung utak nila dahil sa drugs, lumala yung epekto ng drugs, kung ano-ano na yung pinagagawa nila. Kaya yun, mga kaibigan, kasamaan, mga ganon. Alam ko naman saan sila mapunta, sa langit pa after nilang gumawa ng masama kasi galit ang God sa mga ganyan, evildoers. Kinaklarify ko para sure. At sa mga masasama na yan, galit ang God dyan. Akala nila ay malapit pa sila sa God dahil sa ginagawa nila. At yung mga ginagawa nila sa akin, na mga deceit scheme, akala nila hindi galit sa kanila yung God. Galit sa kanila ang God. Akala nila mabigyan lang sila sa mga ginagawa nila. Akala nila ay okay lang. Hindi Diba galit ang God sa mga ginagawa sa side ng light ng mga tao. Yung mga ginagawa ng mga evil na mga tao sa side ng light. Galit ang God sa mga evil at masama na tao yung sa side ng mga darkness. Yung mga gumagawa ng scheme and deceit at witchcraft, evil sa side ng light. So mga gumagawa din yan sa akin kasi diba nasa side ako ng light. Bakit ko nasabi nasa side ako ng light? Because I am hindi ko masabing righteous kasi may mga times na nagagalit talaga ako at yung in range talaga pag nagalit pa. Dahil yun siguro sa epekto nila ng palipad hangin nila. Nung mga times na matinding epekto nun sa akin. At yung mga ginagawa nila na kasi matindi talaga ako magalit, guys. Pag nagalit ako, pag inunahan lang, ganon. Siyempre kung may epekto na Pero, nasa side nga ako ng light. Dahil merong itinalaga ang God sa akin. May mission kasi ako. Saka may nakatakta sa akin. Kaya nasa side talaga ako ng light. Kaya nga, may mga spiritual teachings din sa aking reading. Kaya nasa side ako ng light. Saka may empathy ako, guys. Hindi sa evil na mga tao kundi minsan nga kahit na kaaway ko na kunwari na disgrasya, nakaramdam pa ako ng awa, ay kawawa naman. Papaganon pa nga ako Pero katulad ng mga
aso, pusa, tao na mga nagugutom. Alam niyo yung mga taong nasa side ng light, may empathy kasi yan. Hindi yung nagkukunwari lang, kundi pure, totoo sila na naaawa talaga at tutulungan nila nang walang kapalit. Ganun ang sinyalis na nasa side ng light. At hindi 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 katulad ng mga taong evil na nainggit lang gagawa na ng scheme, deceit, witchcraft, no, mga ganun, para lang mang-harm, no, sa taong kinainggitan nila. Hindi ganun ang mga nasa side ng light. May mga indication yan. Tsaka mahabagin ang mga nasa side ng light, no, mga ganun. Sa mga kahabag-habag talaga, guys, kasi yung iba nagpe-pretend lang din talaga, no. Habang nag-grow ka, habang tumatagal kang nakatira dito sa mundong to, madami kang madidiskubrihan na alam niyo yung pretensions ng iba, panuloko nila sa kapwa nila, yung mga ginagawa nilang pang-scam, gamitin yung awa ng iba, mga ganon, yung nagkukunwari lang yung iba, no, nag-wear ng false mask. Meron pa nga na kunwari itulungan ka pag na down ka, kunwari may problema ka o may sakit ka, no. Kunwari tulungan ka, yun pala samantalahin ka. Ang balak pa lang intention samantalahin ka. No. Mga ganon sila. Masama pa lang intensyon, kunwari lang yung tutulungan ka. So ganon ang mga evil, guys. Masyado silang nagbabalat kayo sila, guys. Ganon ang mga sa evil side, sa kadiliman ng mga tao. Ganon ang mga evil. Kasi noon pa man sa panahon ni Noah, kaya nilipol ng God yun, yung mga tao noon, at tinira na lang yung pamilya ni Noah at si Noah. Kasi baluktot talaga yung iba. May masasama na talaga at may evil na talaga. At pinaninindigan nila yung evil doings nila. Tungtuwa sila. Yan yung mga foolish eh. Yan yung tinatawag ng mga foolish. Crook pati. Mga ganon. At yung mga evil. Mga ganon. Sa panahon pa ni Noah, may witchcraft na. Yan ang ginagamit nila para makontrol nila yung iba. Para ma-harm nila yung iba. Kunwari ay nilansihan ka nila, tapos ayaw mong palanse. Ganun ang ma-evil eh. Ayaw mong palanse, syempre sino mo papalanse? Sinong hayaan na gawan ka ng panlalamang, no, pandaraya, o injustice. Ang gagawin nila, gagawan ka nila ng witchcraft para masira kung anong meron lahat ka. Ganon. Diba? Ganon ang mga evil. May tatamaan kayo nito? Ano man sinasabi ko sa mga viewers? Meron. Meron Madami ba matatamaan dyan sa sinasabi ko? Madami daw, guys. Yun ang realidad. Yun ang totoo dito sa mundong to. Kaya iba sumasama yung loob. Yun ang totoo eh. Yun ang sasabihin ko, guys, no? Kasi yun ang totoo. Kung ayaw yung pabilog sa side ng kadiliman, you can change yourself muna. Baguhin yung pag-ugali ninyo. Itama niyo yung sarili niyo. Dapat alam niyo yung tama sa mali. Ganun, hindi na. Kasi yung iba sanay na eh. Sanay na sila. Parang naging ugali na nila yan. Nakasanayan na nila yan. Kaya ginawa na lang ng God talaga. Yung panahon ni Noah, nilipol na lang talaga sila. Ayun, ngayon nandun sila sa impyerno. Yun naman ang totoo eh. Kasama ng mga Nephilim, nilipol sila, no? Pero yung mga Nephilim, yung kaluluwa ng Nephilim, yun yung mga inuutusan, yun yung mga sinesent dito, yung mga demons. Sinesent ng mga diablo, ng mga fallen angels, ng mga devil. Iba yung devil, ha? Fallen angels na yan sila. Tulad ni na Satanas, Beelzebub, yan, yung mga devil na yan.
Sinisend sila ng ano, pinaglalagay din ata yun sila sa impyerno yung mga devil na yun eh. Yun ang alam ko, yung pinakawalan lang dito, yung mga kaluluwa nun. Para sila yung, para ano ba, maghasik ng lagim sa mga tao. Parang ganun, ewan ko, basta ganun ang alam ko eh. O sinisend sila ng mga devil dito sa mundo. Kaya inayaan ng God para malaman kung sino talaga ang tapat sa Kanya. Kung sino ang deserve, no? Kung sino ang deserve na mapunta sa langit. Kung sino ang deserve na masave. Mga ganun yun eh. Para bang nagbibigay ng pagsubok sa mga tao yan. Yung mga kaluluwa na ni Philip na yun. Until now. O sila na yun ang challenge ng pananampalataya ng mga tao. Kasi sulsulan nila yung tao niyan, di ba? Sumasapi yan sila sa tao kasi espiritu na lang yan sila, kaluluwa na lang yan sila, guys. Napunta pa kung saan yung reading ko. Ano ang message ng angels for you? Let go. Tama itong ginawa mo na nag-let go ka. As you surrender the need to control, your relaxed energy rapidly attracts your desires. Ayan. Yung relaxed energy mo habang sinusurrender mo daw, yung kailangan mo ng control ba siguro sa lahat ng sitwasyon, sa connection ninyo ng person mo na alam mo yung naging possessive ka, kinikip mo siya, ayaw mo siyang bitawan, pero nagawa mo din bitawan siya, let go siya, no? Kasi maaaring hindi siya ang meant for you, o hindi siya makabubuti sa'yo, baka toxic yung tao na yan. Baka saan ba mapupunta yung kaluluwa nitong person mo na to na nilet go mo? Sa impyerno ba? Baka sa kadiliman kasi yan siya eh. Sa impyerno yan siya mapupunta. Sige, alam niyo kung bakit? Sa impyerno. Mga kafulisyan yan ginagawa niyan. Kasamaan, kaibigan. So that you know kung bakit napupunta sa impyerno. Alam naman ang lahat, no? Pero para mas mapaintindi din no, sa karamihan na kung bakit napupunta sa impyerno ang kaluluwa ng tao. O para malaman mo kung bakit siya mapupunta sa impyerno, ano ang pinagagawa ng tao na yan. Ace of Swords. May ginawa to. What's with the Ace of Swords? So ginawa ng tao na yun, bakit siya mapupunta sa impyerno? Tingnan natin. Interesado lang ako. Nireject ka niyan? Nireject ka? Nagtagumpay siya na manipulahin ka? Hindi. Na kontrolin ka? Nagtagumpay siya na kontrolin ka? Kinontrol ka nito kasi talagang alam niyo yung pinag-isipan niya may yung paano ka makontrol, kontrolin ka niya. Kasi may sword dito eh. Kinontrol ka niya para kang tinali, kinontrol ka niya. Saka kunwari kung suyo mo pa yan, reject niya lang or hindi niya pinapansin. Tsaka para bang narcissistic ba tong past person mo na nilet ko mo? Hindi naman. Yan, superior? Hindi naman superior, pero evil doer yan siya. Yung past person mo na yan, kung bakit mapunta sa impyerno. Evil doer. Hindi daw evil doer, pero manipulative yan siya. Manipulative. Hindi din. Sinungaling siya. Sinungaling yung past person mo na yan. Baka pinaasa ka niya. Sinungaling siya. Sinungaling kasi, di ba, yung devil, sinungaling. O tapos, baka may iba pang kasalanan yan. Mahilig to sa mga gawain na
ka-foolish yan pati. Hindi naman siya evildoer. Hindi. Hindi naman mahilig sa gawain ka-foolish yan. Alangan ano. Alangan naman sabihin ko na oo kay sagot ng para. Hindi. Dahil hindi naman evildoer. Dahil sinungaling daw to. Oh, masama nga magsinungaling. Pwede ka pala mapunta sa impyerno pag magsinungaling ka. May ginawa to sa'yo na kinontrol ka niya. Ano yan? Pinagawan ka niya ng witchcraft sa iba? Pinagawan ka niya ng witchcraft sa iba. Nagbayad. Nagbayad siya, guys. Nagbayad siya para pagawaan ka ng witchcraft sa iba para makontrol ka. Pinagayuma ka niya. Pinagayuma ka niya. Oh my gosh. Oh. Siya sinungaling siya. Siya tuwing nagre-reach out ka sa kanya dahil pinapagayuma ka niya, nagbabayad siya para gayumahin ka. Nire-reject niya, hindi ka niya kinakausap, hindi ka niya nire-replyan. Kasi alam niya epekto ng gayuma yon. Alam niya epekto ng gayuma. Yes, kasi alam niya epekto ng gayuma kung kaya nagtitake ka ng action sa kanya, kaya nare-reject niya. Pero ginagayuma ka niya. Unfair siya. Injustice yung ginagawa niya sa'yo. So, kung i-reject lang naman niya dapat, hindi ka na niya dapat pinapagayuma pa. Diba? Hindi ka niya dapat ginagawa ng ganon. Nagbabayad din siya sa iba. Kaya para mapupunta siya sa impyerno, baka may magginagawa pa yan siya na, alam niyo yun, sinungaling daw yan eh. Tapos, hindi siyang gumagawa ng witchcraft, pinapagawa niya sa iba. Nagbabayad siya. Kaya siya mapunta daw sa impyerno. Baka may ginawa pa yan ng iba pati. Madaming kasalanan yan. Iba yung evil doing sa kasalanan. Madaming kasalanan yung tao na yan. Madami siyang kasalanan. Upright ba to? Itong past person mo, madaming kasalanan ba yan? Madami siyang kasalanan, no? Upright yan. Madami siyang kasalanan, yung past person mo na yan. Kaya pala mapupunta siya sa impyerno. At siguro, ano ba yan? Hindi nagbabago. Hindi siya nagbabago pati, guys. Kaya siguro, kaya dapat magbago, no? Yun. Kaya dapat magbago. Kung gustong may chance para ma-save, no? Pero yung mga malala ng kasalanan, ewan ko ba? Basta, dapat magbago siya, no? Para hindi mapunta sa impyerno. Mapupunta daw siya sa impyerno yung tao na yan eh. Kaya, hindi siya bagay sa'yo. Hindi siya fit sa'yo. Kasi masasama ang gawain yan. Madaming masama na ginawa niya yung tao na daw na yan, no? Ano naman? Ang darating sa'yo sa love life mo. Kasi pinapalit go ko na din ng kalangitan. Kasi sa kadiliman to ang tao na to. Ano kampo ng kadiliman na to? Hindi naman daw siya evildoer. Hindi naman siya yung gumagawa ng witchcraft. Nagbabayad lang siya ba? Pero, masama pa rin siya, no? Masama. Ano pa rin siya? Sama pa rin, no? Mas worse kasi yung evil eh. At madami siya masasama na ginagawa at sinungaling siya. Di sa kadiliman tong tao na to. Kaya hindi kayo bagay. Hindi naman siya sa kadiliman. Pinapagayuma ka niya, guys. Hindi naman daw. Madaya, no? Tapos pagka nag-reach out ka, ayaw kang kausapin, ayaw kang replyan, ayaw kang kontakin. No, diba? Ano naman ang darating sa'yo?
Let's see. Five of Wands. Ano tong Five of Wands na to na darating sa'yo? Three of Wands. More clarification with this. Kaaway ba yung Five of Wands na darating sa'yo? Hindi. Hindi siya kaaway. Ano yan? Devil? Hindi. Clarified by devil. Hindi naman siya kaaway. Ano yan? Person ay paglaban ka? Upright ba yan? Hindi. Ikaw to na magiging competitive na palaban na hindi mo na maybe mapasali ka sa competition. Hindi. Hindi yan. Hindi naman daw kaaway. Ano yan? More clarification of that. Mga ano to guys, mga options. May mga makipaglaban-laban sa isa't isa, ganon. Mga option para magkaroon ng competition. Marang inantay mo to na mangyari na makipag-compete sila sa isa't isa. Magkaroon ka ng options, past person or new person man, pati. Magkumpitan sila sa suyo sa'yo. Ganon? O, kakapurso sa'yo at kakasuyo sa'yo. Alam niyo, magkukumpit sila sa kakapurso sa pag-take ng action sa'yo at kakasuyo sa'yo, yung ganon. Kung sino ang magwagi sa kanila, ayan, yan ang darating sa'yo. Sakit kasi ulo ko ngayon, guys. Ayan ko ba? Pero yun ang sagot dito. Inimbody mong energy. Para bang nahubog ka na ng gusto. You know what is right from wrong. Kasi dalawang sword to. Nakaganyan, no? Alam mo kung ano yung makaka-hurt sa'yo, makakasama sa'yo, sa hindi. Parang you gain wisdom na. You have acquired wisdom. Yan. You are wise now. May na-acquire ka ng wisdom. Ayan. Ano pa ang energy mo ngayon? Dahil sa parang tinraining ka niyan o dahil sa path mo na dinaanan mo, you have acquired wisdom. Klaro na sa'yo kung ano yung tama sa mali. Klaro sa'yo kung ano yung makabubuti sa'yo sa hindi. Ganon. O busilak ang puso mo. Pure nga eh. White. Pure ka as a person. Karamihan, kadalasan dito guys na mga kinukuhaan ng angels ng energy ay mga pure-hearted. Yung mga sa side ng light kasi di ba angels na nag-guide dito. Sila ang kumukuha ng energy niyan eh. Maliban lang kung sadyain ko nakuha ng energy ang kaway ko o ang masamang tao. Maliban lang kung gano'n, di ba? Pero, pag silang nag-pick, no, kunwari, kasi collective reading, no, pag sila ang nag-pick, ang kukuhaan nila niyan ay yung mga sa side ng light. And of course, yung hindi yun ang atake sa akin. Hindi ko kaaway, no, hindi nananalbahi sa akin. Silang kukuha niyan. Kung kaya magaganda, mga wise, karamihan dito lumalabas, di ba?
mga wise person, kind-hearted, good-hearted. Yan ang kanilang mga kinukuhaan, no? Sa side ng light. Talaga naman sa side ng kadiliman ng mga tao. Hindi. Maliban lang kung sadyain ko na, ito yung kuhaan ng energy ngayon. Si ganito, ganyan. Maliban lang kung ganun. Parang special ba? Special reading. Pagka ganun. Busilak ang puso mo yun. And with the white hair, you are wise. Pwede din nagkakaroon ka ng vision. At bukas ang third eye mo. May nagpuprotekta din sa yung liwanag. Ayan. Ayan. Galing sa langit. Alangan naman kung mas evil doer ka at nangatake sa akin dito. O yung mga nangatake sa akin, alangan naman sa side ng light. Kaya ako yung nasa side ng light. Of course, yung mga nangatake sa akin, nasa side ng kadiliman yan sila, guys. Hindi yan sila puprotektahan ng liwanag. Alam niyo kung ano yung napoprotekta sa kanila para magpatuloy nila yung ginagawa nilang pa-atake sa akin at sa ibang nasa side ng light. Kadiliman. Ayan o. Yan ang mga nasa side ng light. Lalo kung may mission ka, may purpose ka sa buhay, puprotektahan ka ng liwanag ng kalangitan. Ayan. At kung mabuting tao ka, maka-Diyos ka, no? Ayan. Ano ang next na mangyayari? May makipagkumpit, may magkukumpitan ba? Ano yung kumpitan? Yung makipagkumpit, magkukumpitan sila ka. Pursue sa'yo. Yung magtitake talaga sila ng action. Alam yung, kunwari, reach out ka nila, kontakin, ganon. Puntahan, pwede rin puntahan. O sino manalo sa kanila na mapili mo. Ayan, guys. Kaya pala. At mukhang inantay mo to na may mga mag-pursue sa'yo. May mag-pursue sa'yo. At marami to. Magkumpitan sila, guys. Ano pa? Ang wala akong ano ngayon eh. Wala akong bedsheet dito. Sakit ang ulo pa. Pagising ko sumaga, sakit ang ulo ko. Nawaan na ako ng asawa ko ng trangkaso eh. Ano pa ang darating sa'yo? Seven of Wands in reverse. Itong person na hindi defensive. Hindi niya na nire-resist yung ano. Hindi niya na nire-resist yung connection nyo. Yes, yung connection ninyo. Yung connection ninyo, hindi niya na nire-resist yung connection ninyo. Hindi na siya takot na masaktan yan, no? Kasi in reverse na tong Seven of Wands, hindi na siya takot na masaktan. Kung kaya defensive yun dati kasi takot na masaktan, ganyan ang mga defensive sa relationship. Takot na masaktan yan. Lalo akong nagka-trauma, lalo akong nadala. Lalo akong may nervyos yan. Ay, nako, maging defensive yan siya sa relationship, no? Sa pagrelasyon. Maliban lang kung kabalan ka na hindi ka na natatakot na masaktan sa relationship. Di ba? Masanay ka na mag-raise. Di ba? May tao talagang matapang, no? Na mag-raise. Kaso lang, hindi lahat ng raise, ng pag-raise ay yung papanig sa'yo, no? Kumbaga favorable, gano'n. Ganon talaga, kahit sa negosyo. Hindi lahat ng pag-raise ay favorable. Meron minsan logi ka pa. Lalo na kung ginagawan ka nila ng witchcraft. Ay malas. May mga gumagawa sa ng witchcraft.
Pag wala kang taming, wala kang depensa na ah, sapat, yung ganun. Sa akin dati, may naranas ako sa mga negosyo ko. At yung mga ano, kasi may kulam ako nun. Hindi pa ako aware na may kulam ako. Kaya, as in, na-destroy, na-ruin yung ano. May mga, ewan ko, madami yung nangulam sa akin o isa lang. Ganon yun eh, pagka ginagawan ka nila ng ano, na wala kang depensa. Yung kabuhayan mo mapiktuhan, finances mo, mga ganon, yun lahat yan, mapiktuhan, maruin, ganon yan. So ano pa, kahit nagsisikap ka pa, hanggang sa parang mawalan ka na lang ng pag-asa guys, hanggang sa, alam niyo yung, ma-down ka. Yung, kasi kahit anong umpisan mo, kahit anong maisip mo na idea, hindi siya, hindi siya maswerte. Malas, naging malas, ganun. Actually, yung mga negosyo ko noon guys, kung ano ko lang, hindi siya madalian. May pahirapan din. Pakunti-kunti lang yung kinikita ko. Matyaga lang talaga ako. Hindi siya hindi siya yung malakihan yung income ko. Yung, siya, kuripot lang talaga ako nung hindi pa ako na-influensya na maano kasi ako sa pera eh. Nung hindi pa nila ako ginawa ng mga witchcraft scheme, deceit nila na yan. Marunong kasi ako magparuling ng pera. Marunong din ako mag-isip kung ano yung pwede kong pagkakitaan kahit pa kunti-kunti yung tubo ba o yung kikitain ko. Yung iba kumikita kahit pa kunti-kunti kasi hindi naman malaki yan talagang mga negosyo na mga yung pang big time, hindi ganun. Mga maliitan lang siya ba. Pero yung iba naman, lugi din, no? Parang lang, parang bawi-bawi lang din, mga ganun. Hindi naman, tapos yung ibang tao nainggit kasi nakita nilang umaasinso. Dahil sa pagsisikap yun. Sila nagigigil sa inggit. Yung, alam niyo naman siguro kung ano yung ugali ng ibang tao, di ba? Pag alam nila umaangat yung kapwa nila dahil nagsisikap, ay gusto nilang hilain. So, alam niyo naman yan. Sa tingin ko, madami din sa lugar niyo yung ganyan. So, yun din ang experiences ko sa buhay. Ano pa? Hangad mo sa buhay na mangyayari sa'yo. Let's see. The Chariot in reverse. What's with the Chariot in reverse here? Nahangad mo sa buhay na mangyayari sa'yo. Na hindi na, alam mo yung hindi na determinado, hindi na buo yung loob, hindi na driven, wala nang nang-atake, no? Yung mga nang-atake sa'yo, na hindi na sila superior, o yung wala nang humaharang, wala nang mga nang nunugod ng mga atake, nang humadlang sa path mo, sa mga ipursu mo, na wala nang mga superior sa buhay mo. Ayan, na feeling entitled yung mga yan eh, na manghimasok, manghialam sa buhay mo, para ba ma-intruder din yung mga ganyang klase ng tao. Gusto manghi-intrude sa buhay mo, lalo na kung tingin nila naging close kayo, para may karapatan na siya, no? Na pakialaman yung buhay mo kasi umiiral yung inggit nila yan eh. Pag kilala ka na nila eh, parang walang karapatan to sa isip-isip nila na umasinso. Kailangan ako umasinso, ako lang. Hindi siya pwedeng umasinso, mga ganyan yan sila, no? Sa isip nila. Yan ang mga taong evil. Yun ang kanilang pinapairal hanggang sa gumagawa sila ng actually, pag immature ka pa, pag bata ka pa, ay
hindi mo pa alam yung tama sa mali niyan gaano, no? Lalo pag bata ka pa, mga immature ka pa. Hanggang sa mag-grow ka na at maintindihan mo na na mali yan, yung mainggit, yung ganyan. Oh. Pag bata ka pa, siguro until na mga immature yung mga ganyang klase ng tao, kaya ganyan sila. Hindi sila nagiging mature yung kanilang isipan. Para bang wala natutunan sa buhay, no? Kaso lang, kay afterlife, may parusa sa kanila. Kasi, instead na baguhin nila yung ano, alam mo yung nagmamatigas. Yung ayaw nilang baguhin yung sarili nila. Yung ganon. Na kahit alam nilang mali, no, yung mainggit at manghalit. Lalo yung mangharm ka dahil sa inggit, nagagawa ka ng mga kaibilan na talaga. Ako, nung bata pa ako, nakaramdaman ako ng inggit, o kahit nung ano na, nung mga 20, nakaramdam pa rin ako ng inggit. Pero hindi naman ako gumawa ng mga witchcraft para lang mangharm, o yung gumawa ng scheme and deceit, no, para lang mangharm dahil sa inggit. Sa salita ko na nainggit ako na ano, ganun. Pero yung gagawa ng harm, kasi immature pa. Yung gagawa ng harm, yung gagawa ng witchcraft dahil sa inggit, hindi ako ganun. Sa isip-isip ko nun, bakit siya umasinso? Ba't ako? Ang hirap masinso, pahirapan yung negosyo ko. Sa isip-isip ko nun. Ba't ako parang pinapahirapan ako? Kasi konti lang. Talagang iniisip ko lang yung future ko. Ngayon, bahala na. Gastos ako ng gastos kasi gusto kumain eh. Bahala na. Ano pa ang ano yung darating sa'yo? The moon. Yung parang nangungulila na person to na maybe hiwalay kayo. Hiwalay kayo ng tao na yan. Yung the moon na yan. Upright ba to? Kasi may nagre-restrict, may pumipigil sa sarili. Siya tong pumipigil sa sarili niya, no? Siya yan. Ginagawa niya ang lahat para pigilan yung sarili niya. Pero nangungulila siya sa'yo, namimiss ka niya. Alam niyong parang nalulungkot na, alam niyo yung wolf na pag nawala yung partner nila, umuungol. Kasi nalulungkot yan siya. So, ganun yung person mo na yan, na dinadamdam niya talaga yung wala ka sa buhay niya. Pero nagpipigil, ginagawa niya lahat para pigilan yung sarili niya na kontakin ka, na ipursu ka. So, ito yung darating din sa'yo. Isa ba yan sa makipag-compete para sa'yo? Yes, isa yan sa makipag-compete para sa'yo. Yung tao na yan. Yan. Oh. Kung saan siguro merong magpupurso sa'yo, o madaming magpupurso sa'yo na matunugan niya na may mga nagpupurso na sa'yo, doon siya kikilos. Gagawin niya lahat para siya ang manalo. Doon na siya maging motivated and persevering na ipurso ka kaysa iba ang magwagi, no? Kaysa sa iba ang makakuha sa'yo, ang makatuluyan mo. Kasi determinado din tong iba na to, willing makipag-compete to para sa'yo. So, eto na lamang guys for collective reading.